Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulang-bulangan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Iya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang talinghangan ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawalang hanggang sa matagpuan? Hindi ba? Kapag nasapungan na'y masaya niyang papasanin ito pagdating ng bahay. Yahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, pakipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi, tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. O kaya, kung ang isang babae may 10 salapi pila at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanapin mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salamping pilak. Sabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi, tumatalikod sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon, gabi sa ating lahat. Ngayon, according sa ating mabuting balita, sabi doon, may nawawalang 1 tupa at 11 naman ang meron. At 19 ang meron siya. Pero, nung hinanap niya mabuti yung isa, nagsaya siya dahil nahanap niya iyon. Siyempre, magsasaya tayo pag tayo may nawala. Masaya tayo dahil nakita na natin ito. At sabi dun sa kahulihan ng mabuting balita, ang sabi dun, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang magkasalanang nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. Sinasabi ng mabuting balita na ito na pwede din natin hanapin yung way na tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. At ito yung mabuting balita na nagpapaalala sa atin na kaya natin talikuran ng ating mga kasalanan. Kung kaya natin hanapin ang ating cellphone, kaya din natin hanapin yung way
na maiwasan natin yung ating mga pagkasala. Kung marunong tayo umiwas sa mga junk food, dapat marunong din tayo umiwas sa ating mga pagkasala. And, di ba, Dad? No? Itong mabuting balita, itong gospel na to, ay nagpapaalala din sa atin na one key to success, as others say, ayun yung walang imposible. Totoo yun. Wala talagang imposible. Sa mundong nating ito, madaming sumusok. Madaming bumibitaw sa ating pangako, sa ating sarili. And minsan gusto natin itong matupad. Kaya minsan, nawawala tayo ng pag-asa dahil hindi natin ito nagagawa. Kaya mga kapatid, the Lord has given us many chances. Kwento nga sa Biblia yung dalawang mag-asawang nagsinungaling sa Diyos. Ano nangyari? Sa isang iglap namatay sila. Ngayon, nagsinungaling tayo pero hindi tayo namatay. Kasi, wala naman din matiter sa mundo kung nangyari yun. And the Lord has give us many chances in our life. Kaya sulitin natin ang bawat momento nito. Because, like I say, maikli lang ang buhay. Kaya mga kapatid, sana lang huwag natin sirain itong mga binigay sa ating pagkataon ng Diyos sa atin. Sulitin natin. Kung tayo nahanapan ng ating phone, humanap din tayo ng paraan upang iwasan ang ating mga pagkasala. Sabi nga, everything has a way. At kung paano iwasan yung mga kasalanan na yon, what is the key to that? And that is God. Lagay natin siya sa puso. Pagsimba tayo sa simbang Katolika. And just like that, okay na. Tapos na. Masaya na ang Diyos. Wala na tayong kasalanan sa ating puso at isipan. Magsimba tayo sa simbang Katolika. Mga kapatid, let's take these chances. Let's take the advice that nothing is impossible in our life. That anything, and I mean anything, can happen. Mayroong magandang mangyayari sa buhay mo. Walang masamang mangyayari sa buhay mo. Amen and amen. Walang mawawalan dito ng pag-asa. Dahil pag-asa is the second key to success in life. Kung wala kang pag-asa na mapapatawad ka ng Diyos, mas lalang hindi ka mapapatawad ng Diyos. You just have to have hope in the Lord. Mga kapatid, sana let's take this opportunity that God gave us. Huwag natin ito sayangin. Amen.